Ako si Rico de la Peña, 16 na taong gulang noon. Isa lang akong simpleng estudyante. Tahimik, hindi palakibo at medyo mahihain. Pero kung alam ko lang na yung field trip na yon na dapat ay saya, tawa at adventure, magiging dahilan ng pagkawala ng 5 kong kaibigan, hindi sana ako pumayag na sumama. Lahat nagsimula sa simpleng announcement sa klase. "Mga bata, maganda na kayo," sabi ni Sir Mendoza, advisor namin sa Boy Scouts. "Next week, camping tayo sa bundok ng San Isidro. 3 days and 2 nights. Napuno ng sigawan ng buong silid. Yes! Sa wakas, may overnight camping na. Ang saya. Makikita na natin yung falls." Kahit ako, hindi ko may tago ang ngiti. Tagal ko lang gusto makaranas ng tunay na camping. Yung nasa gitna ng gubat. Walang cellphone signal. Puro tunog ng kuliglig at hampas ng hangin ng dahon. Sumama ako sa mga kaibigan ko sina Luis, Benjo, Troy, Renz at Kaloy. Kami yung grupo ng mga lalaki magkakasama tuwing scouting events, tawanan, asaran at minsan kalokohan. Si Luis ang pinakabibo sa amin. Si Benjo naman tahimik pero matalino. Si Troy palabiro kaya ko isang grupo. Si Renz medyo mayabang pero maasahan. At si Kaloy ang pinakamatapang sa amin. Isang linggo matapos ang announcement, maaga kaming bumiyahe. Mga 6:00 pa lang ng umaga nasa bus na kami. Umahampas ang hangin sa bintana habang tuloy-tuloy ang kwentuhan ng mga kasama. "Uy, Rico," sabay kurot ni Luis sa tagiliran ko. "Handa ka na bang magluto ng adobo sa daon sa saging?" "Gago, baka ikaw yung magluluto dyan," sabay tawa ko. "Basta ako," sabi ni Kaloy. "Kung may multo o aswang, ako bahala." "Yan na naman," singit ni Benjo. "May aswang daw sa bundok ng San Isidro. Sinasabi ng mga matatanda na may mga alamanhig doon." Natahimik kami. "Alamanhig?" tanong ni Troy. "Ano yun?" "Parang zombie," paliwanag naman ni Benjo. "Patay na bumabangon tuwing gabi, pero hindi basta multo. Yung katawan nila parang kahoy na tuyo. Nakangangalagi at tumatakbo ng baluktot ang tuhod." Nagtawanan kami pero sa totoo lang, medyo kinalabutan ako. Hindi totoo yan," sabi ni Kaloy. "Mga kwento lang yan, para takutin ng mga bata." Bakit?" sabat naman ni Renz. "May mga baryo raw sa bundok na yan na hindi tinatabla ng sakit. Kasi daw nag-aalay sila ng tao tuwing kabilugan ng buwan." Mahimik ulit. Si Sir Mendoza naman tumayo sa unahan ng bus. Okay class, tandaan nyo, stay with your group. Walang hiwalayan. Kapag nag-explore, laging may kasama." Tumango naman kami, pero hindi namin alam yung simpleng babala na yon, yun pala ang magtatakda kung sino ang mabubuhay at mamamatay sa amin. Tanghali nang marating namin ang base camp, paanan ng bundok. May ilog, mga punong matataas at malamig na simoy ng hangin. Perfect para sa camping. Nag-set up kami ng tent, nagluto ng tanghalian at naglaro ng capture the flag. Masaya. Maingay, walang bakas ng kapahamakan. Habang nag-aayos kami ng apoy, napansin ko si Mang Tem, yung tagabantay ng lugar. Tanda na, payat at nakasuot ng lumang barong. "Mga iho," wika niya habang nag-aapoy ang tingin. "Huwag kayong lalayo pag lumubog ang araw." Bakit po, Mang Temyong? Tanong ko. "May mga lugar dito sa bundok na hindi para sa inyo. Kapag nakarinig kayo ng parang tumatakbo na yabag sa gabi,
Huwag kayong tumakbo. Huwag kayong lilingon kasi hindi na tao yun. Napalunok ako. Akala ko biro. Pero seryoso ang mukha niya. Unang gabi ng camping. Nasa paligid kami ng bonfire, kumakanta, kumakain ng marshmallow. At tuwang-tuwa ang lahat. Pero mga bandang 9:00, napansin kong may mga ilaw sa di kalayuan. Parang mga lampara. Umiikot sa kagubatan. Sir, sabi ko, may ibang grupo po ba ng scout sa kabilang bahagi? Umiling siya. Wala. Tayo lang nandito. Lumamig ang paligid. Wala akong narinig kundi hampas ng hangin at ihip ng apoy. Siguro sa mga taga-baryo lang, sabi naman ni Kaloy. Pero nang gabing yun, habang natutulog ako sa tent, naririnig ko yung mga yapak. Mahahabang kaluskos, parang paa na sumasayad sa lupa. Hindi normal. Tapos may amoy na parang nabubulok na karne. Nabukasan, scavenger hunt kami. Hahanapin ang mga flag sa paligid ng kagubatan. Hati-hati ang grupo. Group 5, kayo sa hilagang bahagi, sabi ni Sir Mendoza. Kabilang kami ni Luis, Benjo, Troy, Renz at Kaloy. Pero sir, tanong ni Benjo, hanggang saan lang po ang boundary? Basta, huwag lalampas sa ilog. Kapag nakita ninyo yung malaking puno ng balete, balik na kayo. Tumango kami at naglakad. Unang oras okay pa, nagkawanan, naglalaro. Pero nang lumalim ang hapon, napansin naming wala na kaming naririnig na ibang grupo. Tahimik ang paligid. Guys, sabi ni Luis, parang paulit-ulit niyang dinadaanan natin. Hindi sagot ni Kaloy. Doon tayo sa may tabi ng ilog. Habang sumusunod kami sa aos ng tubig, napansin ko yung mga bakas ng paa sa putik. Pero kakaiba, mahahaba at parang ang mga daliri ng paa ay matutulis. Hayop lang yan siguro, sabi ni Renz. Pero biglang, sigaw ni Troy. Mga kamay sa ilalim ng tubig. Tumakbo kami. Hindi namin alam kung saan, basta makalayo lang. Hanggang sa huminto kami sa gitna ng lugar na hindi namin kilala. Nasa harap namin ang isang maliit na baryo. May mga bahay na gawa sa kawayan. At may mga aninong naglalakad-lakad. May usok na galing sa mga siga. At amoy na parang sinunog na buhok. Bakit parang walang bata? Tanong ni Benjo. Tahimik ang baryo. Ang mga tao nakatingin lang sa amin. Walang imik. Seryoso ang mga mukha. Malapit sana kami. Biglang lumapit ang isang matandang babae. Mga anak, hindi kayo dapat nandito. Pasensya na po lola. Naligaw lang kami, sabi ni Kaloy. Ngumiti siya pero may kakaibang ngiti. Halina, dito muna kayo, madilim na. Delikado sa labas. Dinala niya kami sa isang bahay. Nakain kami ng kanin at tinorang manok. Pero napansin ko, kakaibang lasa. Parang maasim na bakal. Sa labas may naririnig kaming kalembang. Tapos sumigaw ang mga tao. Darating na ang pinagpala. Ihanda ang alay. Nagkatinginan kami. Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Luis. Umiti ang matanda. Para manatiling ligtas ang aming baryo, kailangang may handog. At doon, napansin ko nakatitig siya sa amin. Sa amin mismo. Darating na ang pinagpala. Ihanda ang alay.
Malakas at sabay-sabay ang sigawan ng mga taga-baryo. Narinig namin ang kalembang ng malalaking kampana sa gitna ng plaza. Ang tunog ay mabagal na medyo malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bong, bong, bong. Lumapit ako sa bintana at sumilip. May mga tao na naglalakad papunta sa gitna ng baryo. Bitbit na mga sulo. Lahat sila nakasuot ng puting tela na parang kumot. May ilan pa nga, may mga tali sa braso at leeg. May palamuti na buto. Anong ginagawa nila? Tanong ni Luis, halos pabulong. Sumagot ang matanda na si Lola Adang. Mga dasal lang niyan, iho. Huwag kayong lalabas. Ngumiti siya, pero kita sa ngiti niya ang panginginig ng panga. Parang pilit, parang may tinatago. Hindi namin alam kung bakit. Pero habang humahampas ang hangin sa labas, bigla akong naaamoy muli yung pamilyar na amoy. Parang bulok na karne na hinaluan ng dugo. Nanindig ang mga balahibo ko. Guys, sabi ni Benjo, tingnan nyo yung mga anino sa labas. Lumingon naman kami. Sa dulo ng daan sa may masukal na bahagi ng baryo, may nakita kami mga hugis na gumagalaw. Mahahaba, payat at tila hindi pantay ang lakad. Mga kamay nila ay halos sumasayad sa lupa. At ang ulo'y nakatagilid na kanganga. Alamanhig, bulong ni Benjo na medyo nanginginig ang boses. Hindi yan totoo, sabi ni Kaloy. Pero halata nanginginig din ang kamay. Hindi yan totoo. Hindi. Habang abala ang lahat sa labas, may biglang kumatok sa likod ng pinto. Tatlong mahihinang katok. Lola Adang, sabi ng tinig. Ako to. Binuksan naman ni Lola Adang ang pinto. Pumasok ang isang babae. Mga 35 ang edad. May kasamang 2 bata. Payat, maputla at halatang pagod. Loring, bilisan mo, baka makita ka nila. Umiti si Loring at tumingin sa amin. Sino tong mga to? Mga bisita, naligaw lang. Kaya ano muna silang makasilong. Lumapit siya sa amin. Mga anak, gusto niyong makauwi, hindi ba? Sabay-sabay naman kami tumango. Makinig kayo. Hindi kayo dapat nagpapakita bukas. Kapag tinawag ang mga pangalan niyo, huwag niyong sasagutin. Kapag may kumatok sa gabi, huwag kayong lilingon. Tumingin siya kay Lola Adang. Hindi na ako sasama sa ritual. Ayoko nang mag-alay. Loring, maaring sabi ni Lola Adang. Alam mong delikado yan. Kung hindi ka mag-aalay, ikaw ang kukunin ng mga pinagpala. Tumulo ang mga luha ni Loring. Mas pipiliin kung akong kunin kaysa ipahamak ang ibang tao. Kinagabihan, nagliwanag lang ang baryo sa ilaw ng mga sulo. Tahimik ang paligid, pero ramdam mo ang kakaibang bigat ng hangin. Habang nagkukulong kami sa bahay, lumapit si Loring at nagsimulang magkwento. Noong unang panahon, sabi niya, ang baryong ito ay tinatawag na San Filomeno. Noon, tahimik at mapayapa kami. Pero isang gabi, may bumangon mula sa sementeryo. Kilala niyo? Tanong ni Renz. Oo, sagot naman ni Loring. Si Padre Mencio ang unang pare rito. Patay na siya ng 7 araw pero nagbalik. Ang katawan niya ay tuyo na parang kahoy. Mga kuko ay mahaba at itim.
kapag gumingiti siya, humahaba ang panga niya hanggang dibdib. Paano siya nabuhay? Tanong ni Troy. Hindi siya nabuhay, sagot naman ni Loring. Bumalik siya dahil may nagkasala. May mga taong naglibing sa kanya nang hindi siya binendisyonan ng tama. Mula noon, bawat ikalawang kabilugan ng buwan, bumabalik siya para kunin ang alay ng baryo. Tumahimik siya sandali saka tumingin sa amin. Ang tawag namin sa kanya, ang alamanhig ng San Filomeno. At mula sa kanya, nagkaroon ng iba pang mga patay na binuhay ng sumpa. Sila ang mga pinagpala. Sila ang pinaniniwalaan ng mga taong narito. Pinagpala? Ulit ni Benjo. Paano magiging pinagpala ang mga patay? Ngumiti naman si Loring. Mapait. Dahil yun ang paniniwala nila na sa pamamagitan ng alay, mapapanatili nilang buhay ang kanilang mga kaluluwa. Na kapag nakasama mo ang alamanhig, hindi ka mamamatay sa gutom, hindi ka tatanda, pero kapalit, hindi ka na rin magiging tao. Bong, bong, bong. Napatunog uli ng kampana. Mula sa bintana nakita naman ng mga tao nakahanay sa gitna ng baryo. May altar sa gitna at nakapatong doon ang isang malaking kariton na may nakatakip na puting tela. Yan na yung ritual nila, bulong ni Loring. Magdasal kayo mga anak, huwag niyong titingnan. Pero ako, hindi ko napigilan. Sumilip ako. Ang tela sa kariton ay gumagalaw. Tapos dahan-dahang hinihila ng isang matandang lalaki. Doon ko nakita isang bangkay. Pero hindi ordinaryo. Ang balat ay parang pinatuyong papel dikit sa buto. Nakabuka ang bibig at may mahahabang ngipin na parang pako. Ang mga mata puro itim, walang puti. At habang binubuhusan nila ng dugo ng baboy, gumalaw ito. Praise the blessed, sigaw ng mga tao. Praise the one who guards us. Tumakbo si Loring, hinila kami. Hindi tayo ligtas dito. Kailangan nating umalis bago magbukang liwayway. Habang nagmamadali kaming lumabas, napansin ni Kaloy na parang may mga nakasabit sa likod ng bahay. Nang lapitan niya, napahinto siya. Mga bangkay ito, nakabitin, binalutan ng sako at may marka sa noo. Mga bata, mga kabataan. Diyos ko, sabi ni Benjo. Sila yung mga scouts dati. Yung mga nawala noong nakaraang taon. May nakita pa kaming piraso ng uniforme. May patch ng San Felipe National High School. Ibig sabihin, hindi lang kami ang naligaw dito. Pabalik ka tayo, sigaw ni Renz. Pero bago pa kami makalaw, narinig namin ulit ang kalembang. Mas malakas, mas malapit, at kasabay nito ang mga yabag. Tok, 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 tok. Ang tunog ay parang kukunak sa kahoy. Dahan-dahan, mabilis, dahan-dahan ulit. Lumabas kami sa dulo ng daan. May nakatayong nilalang. Ang alamanhig. Nakayuko ito. Nakaluhod. Pero kahit nakaluhod, ay mas matangkad pa rin sa amin. Ang ulo ay nakatagilid para maluktot ang leeg. Ang balat ay tuyo. Kulay abo. Parang pinaso. Mga mata. Puro itim. Tumakbo kayo, sabi ni Loring. Ako nang bahala rito. Pero hindi siya pinakinggan ni Kaloy. Kinuha niya ang flashlight
tinutok sa nilalang. "Hoy! Halika rito!" sigaw niya. Sumigaw ang alamanhig, tinig na parang punit na bakal. Isang iglap lang, nasa harapan na siya ni Kaloy. "Ah!" sigaw ni Kaloy. Habang hinahatak kapunta sa dilim, wala kaming nagawa kundi ang tumakbo. Nakapasok kami sa bahay ni Loring na halos walang hininga. "Hindi tayo pwedeng manatili dito," sabi ni Renz. "Kailangan nating bumaba ng bundok." "Hindi kayo makakaalis," sagot naman ni Loring. "Nakapalibot ang mga bantay. Kapag sinubukan niyong lumabas, kakainin kayo ng mga pinagpala." "Pero kailangan namin subukan," sabi ko. "Ayokong mamamatay dito." Tumango si Loring. May daan palabas, lumang tunnel sa ilalim ng sapa. Pero may isang problema. "Ano?" "Nandoon ang unang alamanhig, si Padre Mencio." Natahimik kami lahat. Sa labas, patuloy ang kalembang. Bong, bong, bong. Doon ko naramdaman ang amoy ng bulok na laman ay unti-unting lumalapit. Ibig sabihin, alam na nilang may mga bisita. Gabi na, madilim na. Tahimik na ang baryo, pero sa hangin, dama pa rin namin ang bulok na amoy. Pasya kami sumunod kay Loring papunta sa sinasabi niyang lumang lagusan. Sabi niya, yun daw ang dating daanan ng mga sundalo noong giyera. At ngayon, yun na lang natitirang daan palabas ng San Filomeno. Naglakad kami sa likod ng mga bahay, paakyat sa bahaging may sapa. Ang tubig ay medyo itim, malamig at mabaho. Tanging liwanag ng buwan at malit na gasera ni Loring ang tangi naming gabay. "Dito yun," bulong niya. May bato na may ukit na krus. Sa ilalim may malit na lagusan. Kasya lang ang tao kung yuyuko. Ngunit bago kami makapasok, narinig namin ang sigaw mula sa baryo. "Nakatakas sa mga alay! Hanapin sila!" Lumakas ang tunog ng mga kalembang. Naramdaman ko ang lupa na parang may gumagapang sa ilalim. Mula sa likod namin, tumunog ang tok, tok, tok ng mga kuko sa kahoy. "Bilisan niyo," sigaw ni Loring. "Isa-isa lang. Ako dito sa huli." Isa-isa kaming pumasok sa lagusan. Madulas, makipot at amoy putik at kalawang. Habang gumagapang kami, naririnig ko ang mga ungol sa labas. Parang nag-aagawan sa bangkay. Nung makapasok na kaming lima, huminto kami saglit. Si Loring, naiwan sa bungad. "Loring!" sigaw ko. "Tumakbo kayo. Sabihin niyo sa mundo na may ganitong lugar. Huwag niyong hayaang mangulit." Tapos sinarado niya ang bato sa bungad. Narinig namin ang huling sigaw niya. Isang mahabang nakakapanindig balahibong sigaw na natigil bigla. Tapos katahimikan. Matagal naming nilakad ang lagusan. May mga lumang gamitan doon. Lata, baril, lumang lampara at mga bungo. Sa dingding na may mga nakaukit na dasal. Pero may kakaibang simbolo. Ilog na may mata sa gitna at mga titik na hindi ko maintindihan. "Benjo," sabi ko. "Parang kilala ko tong simbolo." "Teka," sabi niya habang bubunod ang cellphone. "Wala nang signal."
Pero may panood akong dokumentary noon. Simbolo yan ng mga tagasunod ng kulto ng pinagpala. Mga panatiko ng mga alamanhig noong 1960s. Akala ko laos na. Hindi pala. Nabubuhay pa rin sila dito. Nagpatuloy kami ng paglalakad hanggang makarating kami sa dulo ng lagusan. May bakal na pinto na kalawangin pero sarado. Inampas namin ito ng bato at sa wakas bumukas ito. Ngunit paglabas namin, hindi labas ang gubat ang nakita namin. Isa pa ring baryo. Ngunit ito'y parang mas luma. Mga bahay na yari sa bato at walang tao. Nasa kabilang bahagi kami ng San Filomeno, ang baryo ng mga pinagpala. Paglabas namin, puro abo ang paligid. Parang nasunog na bayan. Ngunit sa gitna may malaking altar na yari sa kahoy. At sa ibabaw nito, nakaukit ang mga pangalan ng mga taong inalay. Lumapit ako at binasa ang isa. Ramon, 1968. Erica, 1980. Troy, 20. Napahinto ako. Troy? Pero bago ko matapos ang salita, narinig namin ang sigaw na mula sa likod. Rico, tulungan mo ako. Tumalikod kami. Si Troy. Pero iba na siya. Ang balat niya ay kulay abo. Matay puro itim. Nakayuko na siya. Nakaluhod pero tumatakbo ng mabilis. Hindi yan si Troy, sigaw ni Benjo. Alamanhig na siya. Tumakbo kami. Pero sa bawat bahay na madaraanan namin, may lumalabas. Mga dating tao. Ngayon ay mga patay na. Naglalakad. Lahat sila sumisigaw. Praise the blessed! Sa dulo ng baryo may maliit na kubo. Kaya pumasok kami para magtago. Doon, sa gitna ng sahig, may nakalagay na lumang larawan. Inilabutan kami nang makita kung sino yun. Si Sir Mendoza. Bakit may litrato siya dito? Tanong ni Renz. May kasamang nakasulat sa ilalim ng larawan. Henerasyon ng mga tagapag-alay, San Felipe National High School. Apo ng dakilang pare na pinagpala. Nanlamig ako. Ibig sabihin, hindi aksidente ang camping trip. Planado lahat. Habang tinitingnan namin ang larawan, bumukas ang pinto. Si Sir Mendoza mismo, nakatayo sa labas. Tuyo ang mukha, madilim ang mata at humingiti. Mga anak, sabi niya. Kala niyo ba basta-basta lang pagsali sa scouting? Hindi niyo ba naisip kung bakit taon-taon dito kayo nagka-camping? Sir, nanginginig kong sabi. Kayo ang dahilan kung bakit may nawawala. Umiti lang siya. Ako ang tagapamagitan. Ako ang tanging paraan para mapanatiling buhay ang baryo. Kailangan ng mga pinagpala ng laman ng kabataan, ng dugong sariwa, para mapanatiling tulog si Padre Mencio. Sir! 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 Mga estudyante nyo kami. Hindi nyo pwedeng gawin to, sigaw ni Luis. Ngunit ngumiti lang si Sir Mendoza. Lahat ng to para sa balanse. Kung walang alay, magigising siya at pupuksain pati ang mga inosente. At kayo ang napili niya ngayong taon. Lumabas siya sa pinto. Sa labas naririnig namin ang daan-daang yabag. Tok, tok, tok. Ang mga alamanhig ay naglalakad papalapit. Nakita ko si Benjo na may hawak na kahoy.
"Hindi ako mamamatay dito," sabi niya. Sabay hampas kay Sir Mendoza sa ulo at tumakbo kami palabas. Ngunit sa gitna ng daan humarang ang isa pang nilalang. Mas malaki, mas nakakatakot. Ang mukhay nabubulok at sa dibdib nito may krus na nakabaon. Si Padre Mencio. Walang makakatakas, sabi ng alamanhig sa tinig na parang punit na metal. Lahat ng pumapasok alay sa banal na gutom. Sumigaw naman si Luis at itinapon ng gasera. Biglang nagliyab ang paligid. Nasunog ang mga bahay at ang mga alamanhig ay nagliliyab isa-isa. Ngunit habang nasusunog sila, naririnig pa rin namin ang kanilang tawa. "Hindi nyo kami mapapatay. Hindi kami patay. Kami ang mga pinagpala." Tumakbo kami hanggang sa makita namin ang isang lumang tulay. Sa dulo ay may ilaw, labasan ng gubat. Isa-isa kaming tumakbo. Ngunit sa likod ko narinig ko si Renz na sumigaw, "Rico! Tulong!" Nang lingunin ko siya, inaladkad na siya ni Sir Mendoza papunta sa apoy. "Rico, sabihin mo sa kanila! Sabihin mo!" At nalunod ang boses niya sa apoy. Tatlo na lang kami ang natira. Ako, si Luis at Benjo. Paglabas namin sa dulo ng gubat, biglang lumiwanag. May mga pulis. "Mga bata, anong ginagawa niyo dito?" Nang lumingon kami pabalik, wala na ang tulay. Walang baryo, walang apoy. Walang bakas ng San Filomeno. "Wala ho bang baryo rito?" tanong ko. Umiling ang matandang pulis. "Matagal lang walang tao sa lugar na yan. Nabura na sa mapa ang San Filomeno noong 1972 pa." Pagbalik namin sa San Felipe National High School, halos hindi ako makapagsalita. Tatlo lang kami nakabalik. Ang iba'y wala na. Ayon sa ulat, nawalan daw ng signal at napunta sa maling direksyon. Walang naniwala sa amin. Si Sir Mendoza, ayon sa principal, bigla raw nag-file ng leave pagkatapos ng camping. Wala na raw sa faculty list. Pero isang araw, habang naglilinis ako ng classroom, napansin kong may papel na naiiwan sa mesa niya. Luma at may mga pangalan. Listahan ng mga alay. Rico de la Peña, Luis Ortega, Benjo Sandoval, Troy Meneses, Renz Velasco at Kaloy Jimenez. Napakapit ako sa mesa. Ibig sabihin, kahit ako nakasama sa plano. At sa pinakadulo ng papel ay may lagda. Mencio Mendoza, apo ng dakilang pari na pinagpala. Pagkalipas ng isang linggo, di ko na nakikita sina Luis at Benjo sa klase. Sabi ng teacher namin, nag-transfer daw. Pero isang gabi, habang nakahiga ako, may kumakaluskos sa labas ng bintana. Kasunod noon, tatlong malalalim na katok sa pinto. Tok, tok, tok. Nang silipin ko, may dalawang anino sa labas. May mata na kulay itim at tinig na pamilyar. "Rico, sama ka na sa amin." "Rico, panahon na para maging pinagpala." Taong 2025, may bagong batch na naman ng Boy Scouts mula sa San Felipe National High School. At muli may announcement. "Mga bata, maghanda na kayo. Sa susunod na linggo, camping tayo sa bundok ng San Isidro." Habang nagsisigawan sa tuwa ang mga estudyante, dulo ng silid, may nakaukit sa mesa ng dating teacher. "Praise the Blessed. Ang alamanhig ay buhay."